Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Nako, alam nyo ba kabibig, may bagong pasabog si Mayor Magalong? Opo. At talagang diretsyon sinabi niya 10 million pesos ang sinuhol. I don't know kung sino nagsuhol, baka ang gobyerno natin, si Bibi. Ay, basta kabibig, oy. Napanood nyo ba ang interview ni Mayor Magalong kung saan meron talaga siyang source na nagsabi na nagkabayaran na sa impeachment. Yung una na pangakuan ng 10 milyon, nabigyan na daw yung 5 milyon, yung 5 milyon ang iniintay. Grabe ha, pero ng taong bayan ginamit dyan. Maya naman kayo, oy. O, napanood nyo ba ang video? Ay, panoorin nyo ang video, kabibig. Kasi ito'y magmumulat sa ating lahat na niloloko lang tayo. Pera natin, ginawang pangbayad para ma-impeach si BP Sara. Opo, mga kabibig. Nakakaya, no? Nakakayang maging Pilipino. Nakakaya in the sense na parang pinasasayaw lang tayo sa palad ng gobyernong ito. Bibigyan ng ayuda kasi ang pagtingin ni Marcos sa atin ay bigyan lang ng ayuda yung mga pobre na yan, tatahimik na yan. Bigyan mo ng 2,000 each or 5,000 ayuda, tatahimik lang yan. Oo, kasi gutom na gutom yan. Walang pera yan, walang trabaho. Kaya tayo, magpabusog tayo ng ating mga bulsa. Kasi kung may uupo na kontra sa atin, at least may busog ng bulsa natin, pwede na tayong lumaya sa Pilipinas. O, posibleng ganun ang mga plano nila. Di ba? 10 milyon? Panoorin nyo ang video. Tukol naman doon sa comment ko doon sa impeachment. Totoo naman yan. I'm just echoing again the sentiment of many mayors. At itong nabalitaan ko pa about this impeachment. That they were promised 20 million, patapos 10 million pa lang na ipapadala nila, na ibibigay. And these things are really, yun ang mga nabanggit sa akin, ng mga kongreso rin sa loob din naman nagbabanggit sa akin. Alangan naman i-reveal ko yung sources ko. Pero taong bayan dapat malaman ninyo na this is what really is happening dyan sa loob yan. Kaya hindi naman ako nanira sa hindi naman ako nanira sa institution nila. Sila mismo ang nanira sa kanilang sariling institution. At hindi lang nila sinira sa sarili nilang institution. Sinira pa nila yung buong bayan. And look what is happening. Dahil doon sa nangyaring massive corruption, look at our GDP, look at our debt, national debt, look at our FDI, look at our inflation. Pero, nakakalungkot isipin. One of the things, if you look, I remember, if you look at the places around the country, kung saan clean and green, where they are awardees of clean and green, ang una kanilang ginawa is that naglagay sila ng basurahan. Ang problema ko minsan, walang basurahan. Walang pupuntahan, walang itatapos, walang paglalagyan ng basura. O, di ba napanood nyo? Grabe, no? Ito si BBM yung kabibig. Gagasto na naman ng 10.7 billion confidential funds. O ha? Confidential funds yan ha. 10.77 billion confidential funds, Intel funds, isinusulong sa 2027 budget. Bata sa 2027 National Expenditure Budget or Program, 4.368 billion dito ang confidential funds habang 6.405 billion naman ang intelligence funds. Diba no? Yaman ng Pilipinas. Grabe, bilyones ang confidential funds. Bilyones ang intelligence funds. Pero kay VP Sara, 125 million, pinag-iinitan. Ginawa pang grounds for impeachment. O, diba? Nakakatawa ang gobyerno, no? O, diba? Sabi nga ni Attorney, Rowena Guanzon, ang ironic na nasa trial ngayon ang Vice President dahil sa 125 million confidential funds. Samantala, ang Marcos admin nagpropose ng 10.77 billion confidential Intel funds in 2027 budget. Pero yung mga nagsasalita laban dito against VP Sara ay walang comment kay BBM. Bakit kaya walang comment?
Takot sila masampal sa kulungan or ipadampot sila ni BBM tapos ilagay sa kulungan. 'Di ba? Ang ingay-ingay nila sa 125 million ni VP Sara na confidential funds, hinahanapan ng COA audit at kung ano-ano pa. Pero yung bilyones ni BBM, bilyones na confidential funds, intelligence funds, bakit hindi sila maingay? Dapat sana maging fair tayo. We need accountability and transparency sa ating mga politiko. Bakit selective yung mga hakamping, yung mga Marcos loyalists? Kung talagang hindi kayo takot at totoong talagang tunay na ginastos ni Marcos para sa bansang Pilipinas, dapat sana sinisigaw nyo kay Marcos na BBM, idol ka namin, ipakita ang transparency and accountability. Ganito dapat gawin mo, Sara. Tingnan mo si BBM, may transparency and accountability. Dapat ganun ba? Dapat pinupush nyo si Marcos na ipakita ang confidential funds kung saan napunta. Sabihin na natin, confidential funds kasi yan si Sara nga. Si Sara, binabatikos nyo dahil sa mga aliases ng mga confidential agent. Ngayon, para patas, ilabas na. COA, actionan nyo na. Diba? Sige lang, ganun talaga ang buhay kabibig. Diba? Tapos si Marcos, utang na naman ng 3.3 trillion sa 2027 upang pagsiglahin umano ang ating ekonomiya. Pag-upo ni Marcos, plano niyang pasiglahin ang ekonomiya. Nagpangalawang taon, plano niyang pasiglahin ang ekonomiya. Pangatlong taon, plano niyang pasiglahin ang ekonomiya. Sa 2027, uutang na naman ng 3.3 trillion para pasiglahin ang ekonomiya. Ang tanong BBM, sa mga inutang, sa mga ginamit yung pera, hindi mo pa rin ba naramdaman na siglang-sigla na ekonomiya? Para yatang, wala kang bibig ko nakakaawa ang Pilipinas sa presidenteng ito. Oo, nakakaawa talaga. 'Di ba? Tapos yung iba parang okay lang, love na si BBM, mahal na si BBM, ipaglalaban nila si BBM. Hindi ko nakikita kung saang banda nyo dapat ipaglaban itong utang ng utang. Pati ikaw yung lumalaban kay BBM, ikaw din. May babayaring utang kung saan ito mangutang si BBM. For 2027, magkano ba ang flood control dyan? 107 billion na naman ang flood control na gagastuhin nila. Di ba? Every year may flood control. Every month, every day, kung pwede bahain ang Pilipinas, makikita natin, bahang-baha ang Pilipinas. Pero walang pakialam si BBM, basta makautang siya ng 3.3 trillion at yung confidential funds niya, bilyones, tapos intelligence funds, 10.77 billion ang confidential funds ni BBM, pero walang nagtanong. Hindi binalita sa media. Walang nagrally. Walang nagrally para hingan si BBM ng liquidation, ng auditing. Diba? Kumpara sa 125 million. Walang nagsumisigaw na mga walang mga politiko na nagsasabing, dapat si Sara ganito ganyan. Wala Tahimik sila. Takot sila. Yan ang alam nyo sa panahon ni BBM, on the other way around, swerte din. Bakit? Kasi nakikilala natin ang mga politiko na kurakot, nakikilala natin ang mga politikong balingbing, nakikilala natin ang mga politiko na mahilig lang sa pera, tumakbo, nanalo para magkapera, at ito na kay BBM yung kabibig, nakikita natin kung sino ang mga politiko na para sa bayan. May mga politiko dyan na sasabing ginagawa namin ito para sa bayan ng Pilipino. Paano? Diba? Paano mo nasabi? Meron ka bang action programa for the Filipino? Sabi ni Jinky Luistro, itong impeachment na to para sa bayan ng Pilipino. Ito Jinky, challenge ko sa inyo. Yung bilyones ni BBM na confidential funds, kung hindi ka selective, paimbestigahan mo. Hanapan mo ng liquidation, ng COA auditing. Kung talagang fair ka sa lahat kung talagang pinanindigan mo na ikaw ay para sa bayan ng Pilipino. Kasi ang mga tao ngayon, sumisigaw ng fairness Ang tanong, nakikinig ka ba
sa totoong sigaw ng sambayanang Pilipino. Baka puro ka na lang hanggang dila yung mga sinasabi nyo na para sa sambayanang Pilipino. Huwag nyo namang gamitin ang sambayanang Pilipino para nakakasuka yung pagmumukha nyo na plastic. Sobrang plastic talaga. Huwag nyo kaming gamitin kasi gamit na gamit yun na ang mga taxes namin. Gamit na gamit yun na yung pangungurakot nyo sa amin. Mahiya naman kayo. Hindi kayo mahiya no, makikita nyo ang mga pobre na nagtinda sa labas, sa kalsada, yung iba dyan. Hindi kayo nahihiya no, na busog na busog ang bulsa nyo. Tapos BBM, plano ng uuta naman ng 3.3 trillion. Diba, BBM? Hindi ka nahihiya, no? Well, wala naman yung hiya. Very obvious naman. Wala talaga yung hiya na iyan. Kasi kung nahihiya siya, no? Dapat, kung ano yung pinalabas siyang pera para sa gobyerno like intelligence funds, confidential funds, dapat sana may liquidation. Liquidation na. Hindi na kami mapapadala ng confidential funds kasi wala kaming pakialam dyan. I-liquidate lahat para magkaalaman. Sinimulan nyo kay Sara, tatapusin natin to. Lahat ng politiko na tumanggap ng pera galing sa gobyerno, galing sa bulsa ng mga mamayang Pilipino, i-liquidate nyo lahat ng gastos. Kasi nakakatakot at nakakahiya yung mga ginagawa nyo. Kasi we don't know. Ang karma is just malapit lang sa inyo. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.